Grabe? Ito ba, ang kaharian ng mga babae? Tingnan nyo. May lalaki doon. Pogi. Labas tayo? Hindi po. Hindi ako ganoon. Nandito ako para sa blind date. Blind date? Mali yata ang napuntahan mo. Team building ito ng kumpanya namin. Mali ba ako? Hindi. Dito ba? Ay walang nagngangalang Nangong Siwe. Nangong Shue? Hindi ba siya ang ating presidente? Ikaw ba si Lin Shangyu? Oo. Sa isang dating site, nagbayad ako para sa rentang GF. Si Nangong Siwe. Sinend niya ang lokasyon. Sabi niya nandito siya. Titingnan ko kung ayos siya. Pinapababa ka ng aming presidente? Masyadong tago ito. Baka isa itong setup? Ako, ayoko na makipag-date. Ang daldal. Mukhang tapat naman siya. Siya na lang kaya. Bakit ang lapit mo sa akin? Hindi ba sa internet naglagay ka ng presyo? $100 kada araw. Pumapayag ako. Na maging rentang GF mo. Yun lang ba? Pero may isa akong hiling. Wala akong pera. Tulungan mo akong magkaanak. Ano? Gagawa ng bata? Ngayon na? Blind date lang ito. Gusto mong gumawa tayo ng bata? Ngayon na. Nabalitaan ko na sa tubig, bihira ang lalaking nagtatagumpay. Kaya mo ba? Lola, madaya ang buhay sa lungsod. Babalik na lang ako sa probinsya. Siwe Air. Nagtatago ka na naman sa akin, no? Patay. Nandito na ang taong pinakaayaw ko. Magpalit ka muna ng damit? Ako na ang bahalang humarang sa kanya. Salamat. Senyorito Shu, wala rito ang presidente. Sinong niloloko mo, tabi? Kundi, ikaw ang magpapainit ng kama. Kung ngayong gabi, Bitawan mo siya. bakit may lalaki rito? Sinong nagpapasok sa'yo? Hindi welcome ang manggagawang magsasaka rito. Pinapasok ako ng girlfriend ko. Heto na siya. Nangong Siwe, ano na namang pakulo ito? Senyorito Shu, rumespeto ka naman. Ipaliwanag mo sa akin. Bakit ang probinsyanong ito ay nagsasabing girlfriend ka niya? Wala akong obligasyong magpaliwanag sa'yo. Tsaka, rumespeto ka sa boyfriend ko. May tatapusin pa kaming gagawin. Tara na. Nangong Siwe, huwag mong kalimutan. May kasunduang kasal tayo. Ang pamilyang Shu ay nakakuha na ng $10 billion mula kay pinakamayamang Ouyang. Gusto mong makipaghiwalay. Hindi papayag ang nanay mo. Walang hiyang babae. Humanda ka sa akin. Nakalabas na tayo. Saan mo pa ako dadalhin? Siyempre sa hotel. Nangako ka na sa akin, Ano bang ipinangako ko? gumawa ng bata. $100 ang upa. Ako ang magiging girlfriend mo. Samahan mo akong gumawa ng bata. Ayoko na. Hindi na kita uupahan. Paalam.
Huwag kang aalis. Kapag umalis ka, sasabihin ko sa aking kasintahan na nakita mo ang buong katawan ko. Ang kasintahan mo, hindi kaya siya. Yung halimaw kanina? Oo, siya nga. Siya ang anak ng tagapangulo ng grupong Shu. Isipin mo, kapag ang isang layaw na anak ay nalamang nakita mo ang katawan ko, hindi ba siya magwawala? Tulong. Ang inupahan kong girlfriend ay gustong-gusto ang katawan ko. May kasintahan pa siyang isang halimaw na mayaman. Malas naman. Ako lang ang umaayaw sa lalaki. Wala pang lalaking nangahas umayaw sa akin. Ang black card na ito ay ang lahat ng ipon ko. Kapag hindi ka pa pumayag, sobra ka na talaga. Ito ay Ito ay isang Centurion black card. Para lang sa may $100,000,000. Tukso ng mayamang babae. Siguradong magkakagusto ka rito. masyado kang maraming napanood na drama. Gamit ang laruang card. Nung bata pa ako, nagpapanggap kang isang presidente. Sinong nagpapanggap? Isa talaga akong presidente. At hindi ito laruan. Ito ay... Hello? Ma? Ano? Malubha na si Lola. Uuwi na ako agad. Pumapayag na ako na gumawa ng bata kahit paano mo gusto, pero kailangan mo munang sumama para makita ang lola ko. Sige. Mrs., nakauwi na ang senyorito kasama ang senyorita. Mrs., umuwi na ang senyorito kasama ang senyorita. Patuloy na sundan ang senyorito. Huwag magpahalata sa kanya. Opo. Pinakamayamang Ouyang. Pinakamayamang Ouyang. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Napaka-sexy ng babaeng ito. Sayang lang, napakalayo ng agwat ng aming katayuan. Pero ang makalapit ng ganito ay sapat na sa akin. Sino ka? Ako ang anak ni Xu Xinkai, si Xu Xiaofeng po. Sa piging ng pamumuhunan noon, ako ay nag-alay ng toast sa inyo. Nakalimutan ko na. Ayos lang, basta ako ang nakakaalala. Ngayon, tanda na kita. Sige. Ipaimbestiga ang manggagawang magsasaka na iyon. Ang lakas ng loob na agawin ng babae ko. Ipakikita ko sa iyo na ang mga mayayaman ay hindi dapat binabangga ng mga hampas lupang gaya mo. Bilis, 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 bilis. Bilisan ninyo ang paglipat ng mga gamit. Tandaan ninyo, isang prinsipyo lang. Higit sa $100 million. Ilabas ninyong lahat ang mga iyon. Yung selyong jade na panggarahe sa mesa, bakit hindi nyo kinuha? Sino ang nag-utos na iwan ang black card dito? Ginagawa lang itong laruan ni Yuyu. Pero, iyong batang galing sa lungsod, paano kung makilala niya ito? Zenhua, Nay. Bakit po? mula nang isilang si Yuyu, gumawa ka na ng isang 20-year na disiplinang hirap. Ngayon, nag-uwi na si Yuyu ng nobya, hindi ba dapat na nating sabihin sa kanya ang totoo? Hindi siya anak ng mahirap na pamilya. Siya ay mula sa pamilyang Lin ng Xiangjing, ang tagapagmana. Nay, alam kong mahal niyo ang apo. Heto, gawin niyo itong panggatong. Pero, hindi pa oras para magtapat. Paano kung ang babaeng dala ni Yuyu ay may masamang balak sa kanya? May punto ka rin. Kaya nga, kailangan pa nating itago. Sige, Ituloy ang pag-arte. Asawa ko, hindi ito maganda.
Kanina nung hinatid ako ng driver, gamit ang Bentley pabalik sa nayon, nakita ko sina Yuyu. Yung manugang natin, nanlaki talaga ang mga mata niya. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Akala ni Yuyu ay BYD ang kotseng iyon. Magpalit ka na agad ng damit. Sige, sige. Bilisan niyo na lahat. BYD ba yung kotseng iyon kanina? Oo, ride-hailing na kinuha ni Mama. Ang laking binong logo, hindi mo ba nakita? May Bentley na ride-hailing? Ano ba talaga ang sitwasyon niyo? Sasabihin ko na ang totoo. Ang pamilya ko ay kilala sa buong lugar bilang mahirap na pamilya. Noong bata pa ako, si Lola ay nagnakaw ng karne para sa akin pero nahuli siya at binali ang binti dahil walang pambayad sa gamot. Lumala ito at naging maluba. Dinala kita rito ngayon para lang matupad ang hiling niyang makita akong may asawa. Yung junk shop sa harapang bahay namin. Kung ayaw mo rito, pwede ka nang umalis ngayon. Hindi ko akalaing ganito sila kahirap. Hayaan mo na, hindi naman talaga ako magpapakasal. Bilang pambawi pagkatapos nito, hahanapan ko siya ng trabaho. Huwag mong isiping aatras ako. Dalhin mo na ako sa loob. Tara na! Tapos na magpalit. Ang kintab. Sobrang kintab. Bakit hindi ka nagsuot ng bombilya? Hubarin mo yan. Anak, ito, insekto, 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 insekto. Insekto. Pa, Ma. Lola, nandito na kami para sa inyo. Insekto, 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 insekto. Ang lola mo, nakatayo na siya. Lola, ang binti nyo. Jen Jen Zenwa. Ito na ba ang huling lakas ko? Huling lakas o milagro man? Yuyu, bakit nakatunganga ka pa? Para makita ka sa huling pagkakataon, tumayo na ang lola mo. Lola, huwag po kayong mamatay. Hindi ko po kayang mawala kayo. Yuyu, ang lola mo, wala na siyang lunas. Ang tanging hiling niya ay makita kang may asawa na. Hindi ba't sabi mo, isasama mo ang mapapangasawa mo? Nandito na siya. Hello po, Lola. Hello po, Tiyo at Tia. Ako po si Nangong Shue. Ako po ang girlfriend ni Yuyu. Mabuti. Mabuti naman. Ang batang ito parang isang diwata. Bakit wala pa si Ate Bay? Busy siya. Si Yue, tingnan mo, ganito lang ang buhay namin. Sana hindi mo kami ikahiya. Huwag po kayong mag-alala. Pink Star. Anong star? Hindi mo ba napanood ang balita ngayong araw? Sa auction sa Christie's, isang misteryosong bilyonaryo ang bumili ng $70 million na pink heart. Nakita ko iyon sa sahig niyo. Wala naman siyang lagnat. Iyong $70 million? Alam mo ba kung gaano kalaki iyon? Ito ay noong bata pa ako, yung nilalaro naming Holen. Mukhang mahirap din siya. Pati ride-hailing. At Holen ay hindi niya alam. $100 para arkilahin siya. Masyado bang maliit? Dagdagan ko kaya ng 20. Ito ay isang Holen? Oo, tama. Tabas na ang isang ito. Akin na. Baka masugatan ka. Tia, anong nangyayari sa inyo? Sobrang tuwa lang ng nanay niya. Oo, tama. Gabi na. Tara na sa loob at kumain. Oo. Bibilhan kita ng bago bukas. Iyon lang ang meron. Tara na. Tara. Kain na. Masarap ito. Shue? Yuyu, ipagkuha mo si Shue. Shue, huwag kang mahiya. Ituring mong sariling bahay ito. Kain lang ng marami. Paano ko ito kakainin?
Lahat ng ito ay masasarap. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako makakakain ng ganito. Diyos ko, sobrang hirap ba nila? Gutom na ako. Hindi ba sila ay mahirap na pamilya? Pero hating gabi na, bakit sa kusina nila may ganitong klaseng handaan? Ito ang sikat na repolyo sa sabaw. Sa ilalim ng custard na ito ay $40,000 kada gramo ng almas caviar at isang buong mangkok pa ito. Bahay pa ba ito ni Shang Yu? Hindi maaari. Kailangan kong hanapin si Shang Yu para malaman ang totoo. Baka mabuko tayo? Huwag kang mag-alala, ayos lang. Tara, Kung hindi lang mapili si Yuyu na nasusuka sa amoy ng piging, kailangan ba nating gawin ang lahat ng ito sa kanya? Naku, sino ang kumain nito? bilis-bilis. Itago mo, baka mahuli tayo. Gising na. Nag-hallucinate ka lang sa gutom. Bilang isang mahirap na pamilya, paano ako makakakain ng ganyan? Hindi ako nagsisinungaling. May itinatago ang pamilya mo sa iyo. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Tingnan mo, hindi ba tira-tirang pagkain lang ito? Teka lang. Malinaw kong natatandaan na may handaan dito kanina. Itigil na natin ito. Babalik na ako sa pagtulog. Posible kayang may multo rito? Itong si Syue ay masyadong matalino kumpara sa kanya. Ang Yuyu natin ay parang tanga sa pagka-inosente. Nag-aalala akong malamangan ang anak ko. Ipapautos ko kay Beibei na imbestigahan ang pinagmulan niya. Bakit ka pumasok dito? Hindi ba nireserbahan kita ng sarili mong kwarto? May multo sa kwartong ito. Natatakot akong matulog mag-isa. Kaya tatabi ako sa iyo. Gusto kong matulog kasama ka. Iisa lang ang kama rito. Kung dito ka matutulog, saan ako? Ikaw talaga. Tamang-tama lang, matulog tayo ng sabay. At saka, gumawa tayo ng bata. Di talagang takot na ako sa iyo. Sige na, sa iyo na ang kama. Matutulog na lang ako sa sahig. Ayaw mo pa? Shang Yu, Ano na naman ba ang gagawin mo? tumalikod ka muna. Hindi ako komportable na matulog ng may pantulog, kaya huhubarin ko ito. Napakarami mong arte. Hindi kaya. Nagpapantasya ka na riyan? Hindi. Nakita ko na naman iyan dati. Gusto talaga niya ang katawan ko. Sabi ko na nga ba hindi mo kaya. Tapos na ako, iharap mo na ang ulo mo rito.
Dahil ayaw mo naman, samahan mo na lang ako pa uwi bukas. Para tulungan akong takasan ang kasunduang kasal na gusto ni Mama. Hindi pwede bukas. Bakit? Niloloko mo lang ako. Huwag kang ma-excite. Bukas kasi ay mayroon akong interview. Nakasalalay dito kung aangat ba kami. Saang kumpanya ka mag-interview? Sa grupong Xingshui, balita ko, ang babaeng presidente roon ay pinakamaganda sa lungsod ng Jiang. Sana lang ay makita ko siya ng personal. Sa kumpanya ko pala siya mag-apply. Ikaw talagang bata ka. Masyado kayatang napagod kagabi? Dahan-dahan lang, iho. Magandang umaga po, Tia. Gising ka na pala, si Yue. Ipaghahanda ko kayo ng makakain. Huwag na po, Tia. May interview pa si Shang Yu. Mahuhuli na po kami. Kailangang umalis na. Lola, aalis na po ako. Lola? Lola, sumusuka po kayo ng dugo. Ayos lang. Konting dugo lang ito. Kapag si Yue ay nagkaanak ng malusog na apo, baka si lola nyo ay humaba pa ang buhay. Lola. Sa totoo lang, Gagalingan po namin. Dahil sa sinabi ni Yue, ay kampante na ako. Ang brooch na ito ay pamana ng pamilyang Lin. Ibinibigay ko na ito kay si Yue. Lola. Yang bubog na iyan ay itago nyo na lang. Walang may gusto niyan. Gusto ko po. Ang ganda ng brooch. Salamat po, Lola. Aalis na po kami. Tara na. Sa murang edad, presidente na ng kumpanya, pero handang magtiis kasama si Yuyu. Ma, magbigay kaya tayo ng $20 billion para tulungan ang grupong Xingshu. $20 billion? Para ka namang naglilimos. Pinapatawag niyo raw po ako. Madam, pinatawag niyo po ba ako? Bebe, maghanda ka. Sa susunod na linggo, ihanda ang anunsyo. Ang pagiging tagapagmana ni Yuyu. Sa oras na iyon, si Nangong Siwe ang magiging senyorita ng pamilyang Lin. Siya at si Yuyu ay maghahati sa $1 bilyon. Opo. Bebe, huwag kang mawalan ng pag-asa. Noong inampun ka namin at ginawa kang pinakamayamang tao, ang plano ay gawin kang inalaga ang mapapangasawa ng pamilyang Lin. Hanggat ang titulong senyorita ay hindi pa naaanunsyo, may pagkakataon ka pa. Kapag natanggap ka na, umuwi tayo para makilala ang mga magulang ko. Hindi pa sigurado kung matatanggap ako. Tapos na ang ulat? Ipasa mo na? Grabe. Puro magaganda ang mga babae rito. Kapag nagtrabaho ako rito, tiyak nasasaya ako ng husto. Nabalitaan ko na ang presidente ng grupong Xingshu ay talagang napakaganda. Hindi ba dapat mahirap ang interview? Bakit ka matatakot? Nariyan naman si Kuya Kai. Ang pinsan niya ay sa grupong Xingchue, kasintahan ng presidente. Dahil sa koneksyong ito, siguradong papasa tayo sa interview. Tama, tama. Maginhawa ang buhay kay Kuya Kai. Hoy, bata. Anong tinitingin-tingin mo?
Inaagawan mo kami ng pwesto. Mabuti pang umalis ka na. Excuse me, nandito ba sina Lin Xiangyu at Wang Yukay? Ako si Lin Xiangyu. From the... Sumunod po kayo sa akin sa opisina. Umalis ka. Ngayon, magbigay ka ng maikling pagpapakilala. Ano po? Ayoko na makipag-blind date. Ang daldal? Siya nga. Lagot na. Siguradong bagsak ako sa interview na to. Masyadong bilib sa sarili. Ako na ang mauuna. Ako si Wang Yukay. Graduate ng vocational school. Ang batang amo ng grupong Lin na si Xu Xiaofeng ay pinsan ko. Kamag-anak pala siya ni Senyorito Xu? Sinabihan na kami ni Senyorito Xu kanina pa. Kaya pala ang lakas ng loob niya. Mukhang tadhana ako na. Ang maging panggatong lang ngayon. Ikaw na? Gagawin ko ang lahat anuman ang mangyari. Ako si Lin Xiangyu. 22 anyos na ako. Graduate sa Pamantasang Jiang sa kursong Business Admin. Tubig ko yan. Ah, Anong silbi ng dami ng sinabi mo? Business admin pa raw. Naintindihan mo ba ang pinag-aralan mo? Kailangan ng backer sa mundong ito. Probinsyano. Ang posisyong ina-applyan nyo ngayon ay para sa isang tao lang? Iaanunsyo ko na ang listahan ng tanggap? Narinig mo ba? May nakalaan na para sa posisyong ito. Umalis ka na. Hoy! Kailan ko sinabing ikaw ang tanggal? ha? Anong sabi mo? Sige, pinagkaisahan niyo ako. Hayop ka, maghintay ka lang. Mukhang nakalaban ko na naman ang pinsan ni Xu Xiaofeng. May problema kaya sa puntod ng mga ninuno namin? Guwapo? Naaalala mo pa ba ako? Oo naman. Ikaw pala ang interviewer dito. Guwapo. Ang lakas ng dating mo. Gusto mo bang sumubok sa akin? Subukan ng ano? Ano sa tingin mo? May girlfriend na ako. Kahit naupahan lang siya. Hindi ko inaasahan. Maliit pala ang tingin ko sa'yo. Congratulations. Pumasa ka sa pagsusulit ng presidente. Pagsusulit? Teka, sinong presidente ang walang magawa, kundi mangakit ng empleyado? Sira yata ang ulo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng presidente. Kapag nakita mo na siya, malalaman mo rin. Ano kaya ang itsura ng presidente? Ng grupong Xingxue? Bakit niya ako sinusubukan? Iba kaya siya sa mga sabi-sabi? Pangit ba talaga siya? Tingnan nyo, si Presidente Nangong iyon. Wow, ang ganda niya. Siya nga. Siya nga. Pasado ka na sa interview. Pwede ka nang sumama sa akin pa uwi. Ikaw ang pinakamaganda sa lungsod ng Jiang, ang presidente ng grupong Xingxue. Bakit? Hindi ba halata? Kaya ang interview kanina, ikaw din ba ang nag-ayos? Magkakaanak na tayo, kaya nag-ayos ako ng interview para subukin ang pagkatao mo. May mali ba roon? Kaya ang black card na binigay mo kahapon, hindi rin pala yun laruan. Siyempre naman. Presidente kaya ako. Pero aaminin ko, noong ibinalik mo yon kahapon, ang gwapo mo talaga. Tara na. Muntik na akong yumaman. Lin Xiangyu? Bakit ka pa kasi nagpanggap?
Insan yan ang hayop na yan. Xu Xiaofeng, ano na namang kailangan mo? Ang hayop na ito, hindi lang inagaw ang babae ko, pati trabaho ng pinsan ko kinuha. Anong gagawin ko? Gugulpihin ko siya. Grupong Xingchue ito. Hindi ito lugar para magwala ka. Nangong Siwe, gaano mo na ba siya katagal kilala? Kakampi ka ba sa kanya laban sa akin? Anong pakialam mo kung gaano katagal? May kinalaman ba yon? Matagal na kitang kilala, pero ganoon pa rin ayaw ko sa iyo. Ikaw, Ate, kahit galit ka lang sa kuya ko, masyadong masakit naman ang sinabi mo. Tumahimik ka, sinong ate mo? Akala mo ba kung sinong sikat? Dahil lang sa buhok mong yan, huwag kang makisali. Ako? Ganyan ka ba talaga katapang? Sa tingin mo ba, paano ako naging presidente? Nangong Siwe, ayusin mo ang kilos mo. Nobya pa rin kita ngayon. Iyan ay pangarap mo lang dahil hindi kita magugustuhan. Hindi tulad niya, 7 beses kagabi, nang hina talaga ang mga binti ko. Ikaw hayop ka. Walang hiyang babae ka. Buwisit ka, gusto mo bang masampal? Ang anak ng manggagawang magsasaka ay hindi karapat-dapat makipaglaro sa aming mayayaman. Duwag ka na nga, nambubuli ka pa. Kapag nakita kitang inaapi siya ulit, hindi kita mapapatawad. Pasensya na. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita habang buhay. Siya nga. Pinsan, Bakit ba laging ako ang nasasaktan? Xu Xiaofeng, ang lakas ng loob mong saktan ako. Gusto mo bang tumawag ako ng guwardiya para palayasin ka rito? sige. Suko na ako. Nangong Siwe, itinigil mo ang kasunduang kasal para lang makasama ang mahirap na ito. Ang galing mo. Pero hindi ako naniniwalang papayag ang nanay mo. Tara na. Ate, bakit mo ba siya ginalit? Hindi ka ba titigil hanggat hindi ako napapahamak? Akala ko ba matapang ka kanina? Hindi pa kasi siya seryoso noon. Kundi may lola pa akong inaalagaan. Pero wala pa akong anak. Paano ako lalaban sa layaw na anak na yon? Asawa. Ang galing mo rin, Lin Xiangyu. 7 beses tayo kagabi, ngayon ayaw mo nang umamin. Huwag kang sumigaw. Naging presidente ka ba dahil sa pagiging makulit? Para wala nang makagawa ng moral blackmail sa akin. Wala akong pakialam. Basta tulungan mo akong takasan ang kasunduang kasal ng nanay ko. Gagawa ako ng paraan para mapagaling ang binti ng lola mo. Parang insulto naman yan. Saka, mahirap lang ako. Paano ko mapapaurong ang nanay mo? Maliban na lang kung magkaanak tayo. Ayos ba yon? Sigurado. Galit ako sa mga mayayaman. Hello mga mahal. Welcome sa Xiaoyao livestream. Ang susuriin nating gamit ngayon ay Mangma, sabi nga sa lumang kasabihan, ang biyen ng babae ay parang asawa na rin ng manugang. Sa tingin mo ba kay Siwe, sa pinakasalan niyang si Ginoong Lin, ay ituturing akong matanda? Ano bang tinitingnan mo riyan? Itong si Ginoong Lin na nahanap ni Siwe ay may-ari ng mga minahan. Ang pamilya nila sa Timog Aprika ay may maraming minahan ng ginto, kaya sipsipan mo siya ng mabuti kaysa sa pangarap mong makatsamba araw-araw. Nandyan na, isang mamahaling kotse. Siguradong si Ginoong Lin na iyan.
Kailangan ba talagang umarkila ng sports car? Muntik na tayong mahulog sa kanal. Huwag ka nang madaldal. Umakto ka bilang mayamang tao gaya ng usapan. Mami, Anak, si Yue, ito na ba? Ang sinasabi mong si Ginoong Lin? Talagang napakakisig niya. Magandang araw po, Tiyo at Tia. Kanina lang. Pasensya na at maliit lang ang bahay namin, hindi gaya ng sa inyong mga mayayaman, na sa tapat ng pinto ay siguradong may helipad. Hindi tulad dito sa amin, isang apak lang sa gas ay lagpas na agad. Ang amoy na ito, Ginoong Lin, napakasarap siguro ng pagkain nyo. Kahit ang utot mo ay amoy protina pa rin. Ang pagiging mayaman ay talagang napakaganda. Pati utot ko ay pinupuri nila. Nauuhaw ka ba, mabuting pamangkin? Tuloy ka tuminom ng tsa. Oo nga, tama. Halika, pasok ka at maupo. Nandito na ang senyorito sa pamilyang Nangong para makita ang biyanan niya. Pasok. Ano ito? Ito ang tagapangulo ng minahan sa Timog Aprika para sumipsip sa presidente. Nagpadala siya ng pambihirang alahas. Kalaro ko ang senyorito ng Holland noon. Ang bawat piraso ng kanyang Holland ay mga mamahaling bato na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang mga ganitong bagay ay wala na sa akin, paalisin sila. Opo. Ano? Pumunta ang senyorito sa pamilyang Nangong nang walang dala? Kayong lahat, dalhin niyo ang mga ito at sumunod sa akin. Ginoong Lin, ito ang dakong pao mula sa bundok Wuyi. Mas mahal pa ito sa ginto bawat gramo. Kadalasan, hindi namin ito iniinom dahil sa mahal. Tikman mo. Ingat, baka matapon. Ang lasang ito. Bakit katulad ng tsaa na binili ng tatay ko? Sa halagang $2 lang. lagot. Nakalimutan kong sa kalagayan nila. Hindi talaga siya marunong tumikim ng tsaa. Ang tsaang ito ay wala namang espesyal. Si Yue, totoo bang galing siya sa mayamang pamilya? Ma, matagal nang nasa ibang bansa si Xiang Yu. Hindi sila umiinom ng tsaa doon. Remy Martin ang iniinom nila. Ang tsaang ito, itabi mo na lang para sa sarili mo. Muntik ko nang malimutan. Ginoong Lin, nakatira po kayo sa Timog Aprika, di ba? Nakapunta na rin ako doon. Tia, nakapunta na po kayo sa Timog Aprika? Siyempre, noong mga nakaraang taon, nagbakasyon ako doon. Nahilo ako sa init. At sa Timog Aprika, na-ospital pa ako sa ospital ng bayan doon. May ospital ng bayan din sa Timog Aprika? Mahilig lang talagang magmayabang si Mama. Habang masaya siya, sabihin mo na ang pakay mo. Ano po? Tia. Bakit? Mahal namin ang isa't isa ni Shue. Nabalitaan ko na ipinagkasundo niyo siya sa iba. Ngayong araw mula sa Timog Aprika ay nagmadali akong pumunta rito. Gusto ko lang po sanang hilingin na kansilahin ang kasunduang iyon. At pagkatapos ay si Shue ay ipakasal niyo sa akin. Ipakasal mo sa akin si Shue. Ay nako, Ginoong Lin, akala ko kung ano na ang sasabihin mo. Kung gusto mo talagang pakasalan ang aming si Siwe, maaari na akong tumawag ngayon para kansilahin ang kasunduang kasal. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang iyong katapatan. Talagang ang matandang mukhang pera ang bruhang ito. Saan naman ako kukuha ng pera? Ma, sabi mo, hindi mo nakikita ang katapatan ni Xiang Yu? Paano kung sa unang pagbisita ni Xiang Yu rito, ay dinala niya ito? Ito ay... Pink Star. Ito ang nasa balita na binili ng misteryosong bilyonaryo sa halagang $70 million na Pink Star. Ito nga yun. Ikaw ba ang bilyonaryong iyon? Binili ng tatay ko. Binili ng tatay ko. Ang bolang kristal na iyon at pinulot mo lang ulit. Baka sakaling makalusot tayo.
Ang pamilya ni Ginoong Lin ay talagang may-ari ng minahan. Sa unang pagbisita pa lang, binigyan na ako ng nagkakahalagang $70 million na brilyante. Kapag naging manugang na lalaki ko na siya, hindi ko maisip kung gaano kasaya iyon. Ginoong Lin, sinabi mong gusto mong pakasalan ang aming si Shue. Huwag kang babawi ha. Siyempre. Sige, tatawag na ako agad sa pamilyang Xu para kanselahin ang kasunduang kasal. Tia Xiao, huwag kang magpapalin lang sa hampas lupang iyan dahil niloloko ka lang niya. Senyorito Xu. Senyorito Xu, alam ko na gusto mo ang aming si Xue, pero kasi si Ginoong Lin, mas mayaman ang pamilya niya. Kung talagang gusto mo ang aming si Xue, bitawan mo na siya. At hayaan siyang pakasalan si Ginoong Lin. Tita Xiao, sinasabi mo ba na ang hampas lupang ito ay si Ginoong Lin? Anong sabi mo? Tia Xiao, niloloko ka lang niya. Hindi siya talaga isang misteryosong bilyonaryo. Ang pamilya niya, sa Barrio Linfang, ay mga basurero lang. Kahit ang suot niyang damit, ay nirentahan lang ni Xue para sa kanya. Nahanap ko na ang resibo para sa inyo. Paano naman itong Pink Star? Ano ang paliwanag dito? Ito ba? Siyempre, peke ito. Tia Xiao, nakikita mo ba? Itong sa kanya ay isang mumurahing kopya lang. Ang totoong binili ng bilyonaryo ay nasa akin. Tia Xiao, ngayon alam mo na kung sino ang dapat na maging manugang na lalaki nyo. Napakahusay. Nakipagsabuatan ka pa sa ibang tao para lokohin ako? Tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ito? Anong kahihiyan? Ang anak natin, kapag hindi nakapag-asawa ng mayaman, yung ang tunay na kahihiyan. Ma, pumayag ka man o hindi, kami ni Shangyu. Buntis na ako sa anak ni Shangyu. Ikaw na suwail na anak ka. Shue, sumama ka sa akin. Basurero ba talaga ang pamilya ni Lin Shangyu? Opo, ganoon na nga. At totoo bang buntis ka sa kanya? Sinabi ko lang iyon para takutin si Mama. Sa totoo lang, nirentahan ko lang siyang boyfriend. Nirentahan? Anong nangyayari? Noong una, kinuha ko siya para magpanggap na kami. Para tumigil na si Mama. Pero pagkatapos ng maraming bagay na pinagdaanan namin, nalaman ko na kapag kasama ko siya, sobrang saya ko. Tutal ako naman ang presidente. Kaya ko siyang buhayin. Sino ang bumubuhay sa kanino? Tingin ko hindi pa tayo sigurado riyan. Sino ba ang bumubuhay sa inyo? Tingin ko ay hindi pa sigurado. Peke ang pink heart na iyon. Sino ang nagsabi? Si Xu Xiaofeng. Kahit na nabasag ang pink heart, hindi pa rin iyon patunay na peke nga ang hiyas na iyon. Kahit matigas sa mga brilyante, sa totoo lang ay madali itong mabasag. Ang ibig mong sabihin, totoo ang kay Shangyu at peke ang kay Xu Xiaofeng? Can't. Hindi ko pa nga ito nasusuri na maayos. Ay, nabasag na agad. Huwag kang mag-alala. Ang tunay na nagpapaisip sa akin na hindi biro ang pamilya ni Shangyu ay ang suot mong brooch na ito. Binigay ito ng lola ni Shangyu. Sabi ni Shangyu ay bubog lang ito. Mukhang maputla at walang kislap. Hindi rin ito mukhang esmeralda. Ito ang mas bihirang uri ng jade. Ang lilang maharlika. Lilang maharlika? Kung hindi ako nagkakamali. Ang hiya sa brooch na ito ay galing sa mundo ng jade na tinatawag na hari. Na mga mamahaling bato, ang bituin ng Jiaoyi. Iyong nagkakahalaga ng $600 million na hari ng jade. Ang bituin ng Jiaoyi. Sabi mo ay mahirap ang pamilya ni Lin Shangyu. Tingin ko ay hindi. Minsan kasi, ang nakikita ay hindi totoo. Ang ganda. Xue,
Saan ka ba nanggaling? Shang Yu, magsabi ka nga ng totoo. Ang hiyas ba sa brooch na ito ay bubog lang talaga? Bakit naman kita lolokohin? Marami kaming ganyan sa bahay. Kung tunay na hiyas iyan, mangongolekta pa ba kami ng basura? Ano na ang lagay ngayon? Ang senyorito sa pamilyang Nangong ay hindi tinatrato ng mabuti. Ang lahat ng mayroon ako ay galing sa pamilyang Lin. Hindi ko hahayaan ang kahit sino na sakta ng senyorito. Ano? Yung peking pink star ay binasag ko na. Ayaw niyo pa sumuko? Naglabas na naman kayo ng peke para lokohin si Tia Xiao. Gusto niyo bang basagin ko ulit yan? Pamana ito ng aking lola. Subukan mong basagin ito. Pamana? Tingnan mong mabuti, ang mga hiyas sa brooch na ito ay kinuha lahat mula sa pinakamagandang hilaw na jade, ang bituin ng Jawi. Kapag nagasgasan mo ito ngayon, hindi mo ito mababayaran. Hindi naman ganoon kalala. Akin na ito. Ikaw. Ikaw na taga-probinsya ka, ang lakas ng loob mong manakit dito. Siya ang unang nagnakaw sa akin. Ibalik mo ang brooch ng lola ko. Ikaw. Isang brooch na, may nakadikit na basag na salamin. Tapos magpapanggap na hari ng jade, pamana pa ka mo? Basurang pang-industriya. Hindi ito papasa sa paningin ko. Ibitaw mo ang bagay na yan? Pinakamayamang Ouyang. Kagalang-galang na pinakamayamang tao, bakit po kayo napadalaw sa aming munting tahanan? Ate, kailan ka pa naging pinakamayamang tao? Naging abala sa trabaho, kaya hindi ko agad nasabi sa iyo. Ang pinakamayamang tao ng lungsod ng Jiang. Ate ba siya ni Lin Xiangyu? Kung magpapanggap ba akong may amnesia, ay magmumukhang peke. Ano ba talaga ang nangyayari? Adopted sister ko siya. Akala ko talaga ay nagtatrabaho lang siya sa lungsod. Siya ba talaga ang pinakamayamang tao ng lungsod ng Jiang? Adopted sister? Pinakamayamang Ouyang, bakit hindi niyo nabanggit na doon sa probinsya ay mayroon pala kayong kapatid? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Hindi po. Nagtatanong lang naman ako, napakataas ng inyong katayuan. Bakit kayo magkakaroon ng isang mahirap na kapatid sa probinsya? Kung magpapanggap man siyang kamag-anak niyo, ay agad akong magtatawag ng tao para turuan siya ng leksyon. Anak siya ng aking amain. Mula noon, ay kasama na siya ng aking mga magulang sa probinsya. Wala pala silang relasyon sa dugo. Lintik, tinakot ako niyon. Sa panahon ngayon, kahit tunay na magkapatid ay hindi mapagkakatiwalaan, paano pa kaya ang adopted sister? Anong klaseng relasyon ba iyan? Ang adopted na anak ay ang pinakamayamang tao ng lungsod ng Jiang. Sa ganyang kataas na posisyon, ay hindi man lang nabanggit ng pamilya niya. Pagpasok ko pa lang kanina, ay nakita kong may itataas ka. May itatapon ka ba sanang gamit? Wala po iyon. Isa lamang itong mura at sirang brooch. Ito ay ang bituin ng Zawi. Pinakamayamang Ouyang, nagkamali kayo kay Senyorito Xu dahil lang sa mahirap na ito. Itong si Ginoong Lin, sabi niya ang brooch na ito ay ang kanilang heirloom. Gusto niyang gamitin, pampamanhikan. Hindi ba't binababa lang nito? Ang antas ng pamilyang Nangong, kaya naman si Senyorito Xu ay gusto itong basagin. Opo, tama. Ang brooch na ito ay para sa akin. Kung mahalaga man ito o hindi, ano bang pakialam ninyo? Ikaw. Basta gusto ko ito. Mukhang ngayong araw ay hindi maibibigay ang dote. Dote? Ito. Puro ba kayamanan ang nasa loob? 200 milyong dolyar lang, nahalaga ng alahas. 200 milyon? Pero ngayon, wala na itong kinalaman sa iyo. Ako. Pinakamayamang Ouyang, huwag po kayong magkamali. Napakataas ng inyong katayuan. Siyempre hindi po kayo ang tinutukoy namin. Ang tinutukoy lang namin ay ang taga-probinsyang ito. Gusto niya talagang gumamit ng basag na bubog para magpanggap na hari ng Jade. Talagang nakakatawa ito.
Sinong nagsabi sa inyo na puro bubog lang ang mga ito? Bawat hiyas na narito ay nagkakahalaga ng 600 milyong dolyar. Ang hari ng Jade, ang bituin ng Jiaoyi. Ito. Totoo nga pala ito. Sigurado ka ba na mahirap na pamilya talaga kayo? Mula pagkabata hanggang ngayon, Hindi ko rin alam. Naguguluhan din ako. Kung may pera ba ang pamilya, bilang anak, paanong hindi niya malalaman? Pero mukhang hindi naman siya nagpapanggap. Siguradong matagal nang bumagsak ang pamilya nila. 600 milyong dolyar. Buti na lang hindi ko binasag. Kundi baka nakabangon na. Ang mahirap na ito. Gaya ng bituin ng Xiaoyi na napakamahal na alahas. Hindi mo rin ito basta-basta maibebenta. Sa madaling salita, mahirap ka pa rin. Itong pink heart na ito, sino ang nakabasag nito? Itong pink heart na ito, sino ang nakabasag nito? Pinakamayamang Ouyang, peke ang pink heart na ito. Ang hawak ko ang tunay na hiyas. Ito ay bigay sa akin ni Senyorito Shu. Sinasabi mo bang ang ginastos kong $70 million para sa aking foster mother ay peke? Ang misteryosong bilyonaryo na iyon ay ikaw? Sa tingin mo ba ay hindi ko iyon kayang bilhin? Oh, hindi. Pinakamayamang Ouyang, sa lawak ng yaman mo, siguradong kaya mong bumili niyan. Kaya lang itong pink heart na ito, may nakita kasi akong sertipiko rito. naloko ka na naman niya. Hayop ka, Xu Xiaofeng. Naglakas loob kang lokohin ako gamit ang kapirasong papel. Tia Xiao, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Xu Xiaofeng. Kahit hindi binebenta ang bituin ng Jiaoyi, itong pink heart na ito ay isang lehitimong produkto. Sinira mo ito? Kaya magbayad ka. Akala mo ba magbabayad ako agad? Sige, magbabayad ako. Pagkabalik ko sa amin, pababayaran ko ito sa tatay ko. Bata, si Ouyang Bei ay foster sister mo lang. Hindi siya laging nasa tabi mo. Pagdating ng oras, tingnan natin kung paano kakakapit sa tatay. Tara. Insan, naudlot ang alok, hiniya pa tayo ni Lin Xiangyu nang paulit-ulit. Hahayaan na lang ba natin ito? Siyempre hindi. Ang pamilyang Xu sa lungsod ng Jiang, gumastos ng malaki. Akala ba nila, wala akong koneksyon? Pero ang ate ng batang iyon ay ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang. Ano naman kung siya ang pinakamayamang tao? Sa harap ng mga elite sa Shangjing, aso lang siya. Babalik ako ngayon, kakausapin ko si tatay para kontakin ang nangungunang pamilyang Lin sa Shangjing. Ate, kung hindi ka dumating ngayon, siguradong napahiya na ako ng husto. Tingin ko si Nangong Shue ay panig sa iyo. Kahit hindi ako sumulpot, hindi kanya pababayaan. Pero, magpapakasal ba talaga kayo? Ate, sa totoo lang, nirentahan ko lang siyang girlfriend. Nirentahan? Gusto lang ni Lola na magkapamilya ako, di ba? Huwag mo siyang sasabihan, bumubuti pa lang ang lagay niya. Noong inampun ka namin at ginawa kang pinakamayamang tao, gusto lang naming maging inalaga ang mapapangasawa ka ng pamilyang Lin. Ibig sabihin peke rin, ang nararamdaman nyo? Yuyu, ano ang tingin mo? Kay ate? Yuyu, tingnan mo. Kumusta si ate? Sa tingin mo ba ay mas maganda pa rin si Nangong Shue? Ate, hindi naman ako bulag. Ikaw na ang pinakamaganda sa buong bayan. Kung hindi, lagi sana akong nakabuntot sa iyo at gustong tumabi sa pagtulog. Pwede pa rin naman ngayon ah. Ate, malaki na tayo. Hindi na maganda sa reputasyon mo ang magtabi pa tayo. Kahit na ampun mo lang akong kapatid. Sa puso ko, ikaw ang nag-iisa kong ate. Higit pa sa tunay na magkapatid ang turing ko. Kung hindi man maging senyorita, ayos na rin ang maging ate. Pero ang ibang tao, dapat tingnan muna kung karapat-dapat ba sila. Wala na ang tao. Wala na rin ang dote. Bakit ba napakamalas ng buhay ko?
Ma, ang pagkatao ni Xu Xiaofeng, nakita mo naman, hindi ka pa rin ba susuko? Nagpapaasawa ka ba ng anak? O nagbebenta ng anak? Tingin ko ayos naman si Lin Xiangyu. May paninindigan. Anong silbi ng paninindigan? Ampon na ate lang niya ang pinakamayamang Ouyang. Ang pera ng ate niya, may mapapalaba siya doon kahit isang kusing. Napakasilaw sa pera ng biyenang ito. Buti na lang at upahan lang ito. Kung naging tunay ko itong biyenan, tapos na ang maliligayang araw ko. Bakit mo ako dinala rito? Para tuluyan ng sumuko si Mama. Gusto mo bang i-upgrade ang ating kontrata? At magpakasal na tayo agad? Teka lang. Kanselado na ang kasunduang kasal. Niyo ni Xu Xiaofeng. Ginawa ko na ang pangako ko sa iyo. Ngayon maghiwalay na tayo at umuwi na sa atin. Pero, kailangan pa ako ng lola mo. May malalang sakit si Lola at ang tanging magagawa ko ay gampanan ang tungkulin ko bilang apo. Magtatrabaho ako ng maigi para mabilhan siya ng isang malaki at magarang kabaong. Teka lang, ano bang ginagawa mo? Noong paalis ka na, hindi mo ba narinig si Lola? Sabi niya kung may apo siyang lalaki na makakalaro niya, baka humaba pa ang buhay niya. Saan naman ako kukuha ng apo para sa kanya? Lalaki ka ba talaga? Siyempre naman. Dahil lalaki ka. At babae naman ako, hindi ba't madali lang gumawa ng bata? Sumama ka sa akin. Saan mo na naman ako dadalhin? Ano? Anong gagawin natin? Napakalinaw na nito. Hindi mo ba halata? Huwag ka ngang magbiro. Kanselado na ang kasal natin. Kung pipilitin mo akong gumawa ng bata, sisigaw talaga ako. Mahal ang kwartong ito. I-check out na natin. Binayaran ko na ito ng buwaanan. Kaya pwede tayong tumira rito. Pagod na ako. Wala na akong lakas para rito. Kung ganoon, ako naman ang gagalaw ngayon. Lin Xiangyu, presidente naman ako kahit papaano. Wala ka ba talagang interes sa akin? Hindi. Sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo, noong bata pa ako, nangako ako sa isang babae. Napoprotektahan ko siya habang buhay. Pero dahil lumipat kami ng bahay, hindi na kami muling nagkita. Pero ang aming sumpaan ay hindi pa rin magbabago. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita habang buhay. Nakakatawa ka, hindi mo ako nakilala. Pero matagal na kitang nakilala. Sige na. Nirerespeto ko ang desisyon mo. Pero, lumipas na ang maraming taon. Sigurado ka bang mahahanap mo pa siya? Hindi naman siguro mahirap. Kailangan lang ng maraming pera para mahanap siya. Mukhang sa ngayon ay wala pang pag-asa. Hindi tayo sigurado riyan. Sa tingin ko ang pamilya mo ay may itinatago pa sa iyo, hindi lang ang tungkol sa ate mo, na siya ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang. Sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman ko, pero hindi ko masabi kung ano ang mali. Ganito, bukas, bigla tayong bibisita sa inyo para makita kung may mga ebidensya. Hindi pwede. May trabaho pa ako. Ako na ang bubuhay sa iyo. Masyado kang mapang-akit. Hindi pwede. Kailangan kong lumayo sa iyo. Nakakatawa ka talaga. Mahuhuli rin kita balang araw. Lin Xiangyu, kaninang umaga. Nabara ang inidoro sa tissue. Sabihin mo ang totoo? Ikaw ba ay kagabi patagong gawa ng wonton? May mukha ka pang magsalita. Ang hilik mo kagabi, parang kulog. Nagpapakitang tao ka ba? Sige na, stop. Kapitan ng baryo. Sinong sumisigaw? Senyorito,
Bilis, bilis, bilis. Tumayo ka sa kaliwa at harangan ako. Ano ang tinawag mo? Sa kanya kanina? Kapitan ng baryo. Ang kapitan ng baryo Linfang. Noong bata pa ako, gusto niyang pinapasan ako sa leeg. Nagkakamali ka yata? Siya ang tagapangulo ng grupong Yaoguang na may halagang $100 billion. Balita ko, kamag-anak siya ng pamilyang Lin ng Xiangjing. Iyon ang pinakamayamang pamilya sa Xiangjing. Talaga? Parehong apelidong Lin. Sayang naman. Parehong apelido pero magkaibang tadhana. Bakit ikaw na naman? Si Yue. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakasalan mo ako. Kung hindi kapag ang pamilyang Xu ay nakakapit na sa gintong dragon ng pamilyang Lin ng Xiangjing. Kahit lumuhod ka pa at magmakaawa, baka hindi na kita pansinin. Ano sa tingin mo? Walang hiya. Bitawan mo ang anak ko. Lapastangan. Bitawan mo ang anak ko. Kapag inabala mo pa si Yue, huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko. Papa. Ikaw pala ang ampon na kapatid ni Ouyang Bei. Bata, may mas malakas pa sa iyo. Sa harap ng pamilyang Lin ng Xiangjing, si Ouyang Bei ay isa lamang aso. Kung ayaw mong madamay ang pamilya mo, bago magdilim ngayong araw, magdala ka ng regalo bilang paumanhin, pumunta ka sa gate ng pamilyang Xu at lumuhod ng 6 hours. Wala nang hihintayin pa. Hemp. Tapos ka na. Patawad. Hindi ko dapat idinamay ka sa gulo na ito. Kung pakakasalan ko si Xu Xiaofeng, ayos na ang lahat. Pupunta na ako sa platform para kanselahin ang kontrata. Tinuruan ako ni Lola bata pa lang na huwag maghanap ng gulo, pero huwag ding matakot dito. Hindi ako naniniwala na may magagawa sila sa akin. Para hindi sila makaganti sa inyo, isama mo ang mga magulang mo at sumama sa probinsya ng ilang araw. Sige. Pa, ang lalaking iyon, tinakas si Xue. Ito. Makakatakas sila pero hindi sila makatago. Mamaya, kapag nakita natin si Chairman Sun, siya ang magpapakilala sa atin sa pamilyang Lin ng Xiangjing. Sa oras na iyon, hindi na maililigtas ni Ouyang Bei ang sarili niya. Isang mahirap na bata na lang at ang pamilyang Nangong. Sa tingin mo ba hindi natin sila kaya? Pa, ang galing niyo talaga. Ano na? Nariyan ba sa itaas si Chairman Sun? Si Chairman Sun ay nakatanggap lang ng tawag. Sabi niya may kailangan sa probinsya, kaya nagmamadali siyang umalis sa likod. Pero, nag-iwan siya ng address at sabi ay pwede niyo siyang puntahan. Sige, basta pumayag si Chairman Sun na makita ako. Kahit sa probinsya pa iyan, o kahit sa gitna ng panganib, isang malaking karangalan iyon para sa atin. Opo. Tara. Ano? Ginalit mo ang pamilyang Xu at ngayon gusto mong sumama kaming lahat sa probinsya para magtago? Naku, inay. Maganda ang baryo Linfang. Presko ang hangin doon. Isipin mo na lang na bakasyon ito. Bakit ba napakamalas ko? Xiangyu, pasensya na sa abala. Alam ba ito ng mga magulang mo? Sa tingin ko, may itinatago pa ang pamilya mo, hindi lang tungkol sa ate mo, na pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang. Hindi ko pa nasasabi, pero huwag kayong mag-alala, Tiyo. Sasabihin ko rin sa tamang oras. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Haalis na tayo ngayon. Ang kati-kati. Anong klaseng lugar ito? Binuksan lang ang bintana, kinagat na ako ng mga insekto. Napakakati talaga. Ibig sabihin lang yan, maganda ang kalikasan sa baryo Linfang. Kagat lang naman iyan ng insekto. Pabayaan mong si Xiangyu ang maglagay ng gamot. Xiangyu, tulungan mo si inay magpahid. Bakit nakatunganga ka pa? Bilisan mong gamutin ito. Ang kati-kati na. Tia, gawin mo na lang mag-isa. Si Yue. Tingnan mo siya, mukha ba siyang maginoo? Sinasabi ko sa iyo, tutol ako na magkasama kayo.
Maliban na lang kung mas mayaman ang pamilya niya kaysa sa pamilyang Shu. Pero syempre, imposible yon. Ma, kanina ka pa sumisigaw. Tumahimik ka na muna. Ha? Tingnan niyo sa harap. Hindi ba yan ang tagapangulo ng grupong Guangyao? Bakit siya nagbubuhat ng dumi rito? Tiyo, nagkakamali po kayo? Kapitan ng baryo namin iyan. Aray. Uy, Kapitan. Nagbubuhat ka na naman ng dumi? Yuyo, may kikitain ako ngayon. Muntik ko nang malimutan. Tara na. Kamukhang kamukha niya talaga. Anong kamukha? Kaninang umaga lang nakita namin ni Xiang Yu si Chairman San sa lungsod. Kamukhang kamukha niya ang kapitan na ito. Kaya pala nagkamali si Xiang Yu. Akala ko naman kung ano, kamukha lang pala. Sabi ko na nga ba, paanong ang tagapangulo ng malaking kumpanya ay magbubuhat ng dumi sa baryo? Tara na, ang baho rito. Hello, Mrs. Ang senyorito kasama ang biyenan niya ay pumasok na sa baryo. Inom tayo. Mula nang isilang si Yuyu, ang mga gamit dito sa Sining at Antigo ay inaamag na. Minsan nga, madalas kong naiisip, sulit ba ang ginagawa natin? Asawa, napakahusay na ng ginawa mo. Isipin mo ang mga kamag-anak ng pamilyang Lin. Sino ba sa kanila ang hindi nalululong sa bisyo? Pero ang anak natin, bihasa sa sining klasiko at napakababa pa ng loob. Halika, para sa tagumpay ng ating pagpapalaki, tagay. Tagay. Hello? Mrs. Kasama ng senyorito ang pamilya ng biyenan. Pumasok na sa baryo. Ano? Si Yuyu, kasama ang pamilya ng Balae ay nasa baryo na? Naku! Ang mga sining at antigo natin, hindi pa natin naililigpit. Mahal ko, malapit na ang araw ng chiksi. Bakit hindi natin gawing revelasyon na si Yuyu ang tagapagmana? Bilang isang regalo para kay si Yue? Sige, tara, umuwi na tayo para i-anunsyo. Anong klaseng basurang lugar to? Puno ng dumi ng baka at lamok. Tapos tagtag pa ang daan? Masakit na ang puwet ko. Ayos lang yan. Yuyu, sabi mo huminto kami rito. Nasaan ba ang bahay niyo? Ang junk shop na ito ang bahay ko. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi kayo mahahanap ni Xu Xiaofeng. Eto, ang junk shop na ito ang bahay nyo. Gusto mo kaming tumira kasama ang mga basura? Ate, swerte na nga at may matutuluyan tayo. Ikaw, lakas ng loob mong tawagin akong ate? Ako, sinasabi ko sa'yo, kahit apihin pa ako ng pamilyang Shu, hindi ako titira sa bulok mong bahay. Tama na. Mangma, saan ka pupunta? Ang payong na ito? Parang mali. Ano naman ang mapapatunayan ng isang sirang payong? Hindi ito basta-bastang payong. Ito ay payong mula sa isang Rolls Royce. Tama. Ito nga ang payong ng Rolls Royce. Pagdating sa halaga, ang isa nito ay nasa 10,000 dolyar. Hinayaan lang itong nakakalat sa pinto. Na tila ba kahit may kumuha nito, ay wala silang pakialam. Eto, ganito ba kamahal ang payong na ito? Sa inyo ba ito? Oo. Ang ganitong payong, hindi ba ito karaniwan? Sa baryo namin, bawat bahay ay mayroon nito. Bawat bahay ay mayroon. Huwag mong sabihing, bilyonaryo ang lahat sa baryo nyo. Paano mangyayari iyon? Ang mga bilyonaryong iyan, titira ba ng sama-sama sa bulok na lugar na ito? Baka naman,
Ninakaw lang nila iyan. Isipin mo, hindi nila kayang bumili ng Rolls Royce. Pero ang magnakaw ng payong ay madali lang. Anong pinagsasabi mo? Hindi kailanman gagawa ang pamilya ko ng anumang gawaing masama. Kung magsisinungaling ka pa, umalis ka na. Mangma, tingnan mo siya. Yuyu, kumalma ka muna. Ang paglitaw ng payong na ito rito ay talagang nakakapagtaka. Hindi ba't gusto mong malaman ang totoong kalagayan ng pamilya mo? Habang wala pa sina Tio at Tia, ngayong araw, pumasok na tayo sa loob at maghanap tayo ng mga ebidensya. Tara na! Lola! Lola. Lola. Yoyo, bakit ka biglang bumalik? Masyadong luma ito. Sobrang luma. Parang si Lola ay wala ng lunas. Baka huling lakas lang iyan. May mali rito. Lola ni Xiangyu, kumusta po? Kami ang mga magulang ni Zoe. Pasensya na sa abala. Kayo pala ang balae. Sandali at kukuha ako ng makakain nyo. Muntik na akong makatayo. Ano po? May sakit sa paa si Lola. Kaya mahirap kumilos. Ako na ang kukuha. Wag na. Sandali. Naku Mangma, nababaliw ka na ba? Inagawan mo pa ang manok. Tikman mo ito. Nakakadiri ka talaga. Tikman mo. Ang sarap at linamnam? Ano ba ito? Ito ay $40,000 bawat gramo ng Almas Caviar. Ito ay $40,000 per gram na Almas Caviar. Ito ba talaga ay Almas Caviar? $40,000 per gram? Mas mahal pa yan kaysa sa ginto. Hindi naman ganoon kalala. Pagkain lang ito para sa mga manok. Oo nga pala. Magkamukha lang naman sila. Saan mo ba yan nabili? Bibili rin ako ng 2 libra. Sa tindahan lang sa labas ng baryo. Ipatimbang mo sa kapitan ng baryo. $40 per pound. Lagot na. Malaki ang gagastusin ni Sun Yaojong ngayon. Nagkamali na naman ba ako? Pakiramdam ko ang pamilyang ito ay may itinatagong sikreto. Napansin niyo ba? Mula nang pumasok tayo dito, sa hangin ay may amoy ng napakabangong tsaa. Paano mangyayari yon? Sa basurahang lugar na ito, imposible naman. May amoy nga ng tsaa at pamilyar ang amoy na ito. Galing ito sa paa ng matandang ginang. Hindi sa paa, sa tubig na panhugas ng paa. Yuyu, ang lola mo ay gumagamit ng Chang De Hong Pao para sa paa niya. Yuyu, ginagamit ba talaga ng lola mo ang Chang De Hong Pao para sa paa? Paano mangyayari yun? Ito ay malinaw na tsaana. Binili ng tatay ko sa halagang $10. Ginagamit na ito ni Lola ng mahigit 20 years. Hindi. Hindi ako pwedeng magkamali ngayon. Kahapon lang ay nagtimpla ako ng 1 tasa para pagsilbihan ka. Tio, posible kaya na? Ang dahong pao nyo ay peke lang? Parang posible nga yun. Aray, bakit mo ba ako kinukurot? Mga tagalungsod tayo. Pero para tayong mga taga-probinsya, wala ba tayong alam sa mundo? Sa mundo. Pinaalalahanan mo ko riyan. Yoyo, posible kaya na dahil lumaki ka sa baryong ito, wala ka masyadong alam sa labas. At hindi mo alam ang halaga ng mga bagay. Sa totoo lang, ang mga suot at gamit mo ay katulad ng sa mga bilyonaryo. Parang hindi ko nga naisip ang bagay na yan. Yuyo, ang hangin sa labas ay nagpapasakit sa ulo ko. Itutulak mo na si Lola sa kwarto. Sige po, Lola. Mauna na muna ako.
So nakita mo na ba ang mga magulang ni Yuyu? Hindi ba't sila ay mukhang napaka-importante? Nakita ko na sila. Pero napakasimple lang ng suot nila at may mga tagpi pa ang damit. Sa tingin ko, hindi talaga sila mukhang nakasuot ng mga mamahaling brand. Nakakapagtaka naman yun. Mangma, ano ba ang problema mo? Sa ganitong mga gamit lang, sigurado ka ba na sila ay isang napakayamang pamilya? Tama ka naman. Ang mga bilyonaryo sa mundo ay may mga bihirang koleksyon. Bawat piraso nito ay nakakagulat sa mundo. Hindi ito mapapantayan. Ito ay tumahimik ka. Hindi ba ito ang seramikang roux na sikat sa lahat? Anong sikat na horno o ceramikang roux? Sa tingin ko, ay nababaliw ka na. Ang mga basurang ito ay walang kwentang pag-aralan. Ang mga seramikang roux ay wala pang 100 sa mundo. Bawat isa ay bihirang obra maestra. Tingnan mo ang kulay. Ito ang pambihirang kulay langit. Siwe, halika rito. Bilisan mong kuhanan ako ng litrato. Tapos na. Mga kaibigan, may natuklasan ako. Sa bahay ng aking manugang na lalaki. Parang nakakita ako ng asul na roux. Mayroon bang eksperto rito? Pakiusap, tingnan nyo nga ito agad. Grabe, mukhang totoo talaga ito. Nasaan ang address? Nasaan? Baryo din pang lungsod ng Jing, kay Lin Xiangyu. Bilis. Malapit lang ako at pupunta na agad. Anong pinag-uusapan nyo? Bakit ang saya nyo yata? Shang Yu, dati ay nagdududa ako kung ang pamilya nyo ay talagang sobrang yaman, pero lalong nagiging OA ang tatay ko. Sabi niya ang mangkok na pinapakain mo sa manok ay isang porselanang roux. Sabi nila kapag ang lalaki ay nag-50 taon na, nagiging eksperto na sila sa kasaysayan. Kung gusto iyan ni Tio, hayaan mo na lang siyang mag-enjoy. Grabe. Ano ba yan? Bigla-bigla ka na lang sumisigaw? Gulat na gulat ako. Ito. Tio, panggatong lang po ito sa amin. Ginagamit itong tungkod ng lola ko. Huwag mong sasabihin mo na namang kayamanan ito. Alam ko, maaring hindi kayo maniwala sa akin. Pero mamaya, may darating na eksperto sa Antigo. Ang sasabihin niya, siguradong mapagkakatiwalaan na. Sige, maghintay na lang tayo. Excuse me, dito po ba ang bahay ni Lin Xiangyu? Tuloy kayo. Ako si Lin Xiangyu? Ikaw ba ang tinutukoy ni Tio na dalubhasa sa Antigo? Lahat ng nakakakita sa akin sa unang pagkakataon ay may ganyang tanong. Ang ID ko ay narito. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang. Pambansang sentro ng pananaliksik sa Antigo. Xiao Yao, unang antas na eksperto sa Antigo. Ikaw ba yung sikat na Antigo vlogger? Ako nga iyon. Siya ang tinaguriang buhay na diksyonaryo ng seramika. Ang disipulo ni matandang geng na si Simen Xiaoyao. Hindi ko akalain na sa bata mong edad ay ganyan nakalawak ang karanasan mo. Oo naman. Ang sideline ko ay mag-livestream. Kaya naman, ang pag-inspection dito ay nakalive lahat. Pero hindi nyo naman ako niloloko, di ba? Sa ganitong lugar, mayroon ba talagang seramikang roux? Ako. Tingnan mo. Totoo nga. Mga ka-live, sandali lang.
Diyos ko po, mga ka-live. Ang pamilyang ito. Wow. Ginagamit nila ang ceramikang roux para pakainin ang manok. Mahal, tingnan mo. Itong livestream na ito, nagiging masyado ng OA. Pang-uuto lang yan sa mga tanga. Kung siramikang roux talaga, yang pinapakain sa manok. Ako si Jiang Honan kakain ng dumi ng live. Pustahan tayo? Siguradong may script yan. Xiao Yao. Totoo ba talaga yan? Ang mangkok na ito ay pinulot lang ni Lola sa tabi ng daan. Asul na roux, wala pang sandaan yan sa mundo. Saan naman kaya makakakuha ang lola mo ng ganitong kayamanan? At saka, base sa kulay at mga lamat nito, malamang ay mula pa ito sa dinastiyang Song. Kapag dinala ito sa subasta, magsisimula ito sa $300 million. $300 million. $300 milyong dolyar. Oo nga. Anong ginagawa mo? Wala lang, medyo nahihilo lang ako. Halika, Xiao Yao. Tingnan mo uli ito. Alam kong kayamanan ito. Pero hindi ko napansin. Hindi ko nakilala. Titingnan ko. Mga kaibigan, narinig niyo na ba? Ang kayamanan ng Kremlin ang pinakapangunahing hiyas. Ang kayamanan ng Kremlin. Hindi ba iyon ang brilyanteng Orlov? Ang maalamat na nasa setro ng Tsar, isang brilyante. Nagpapahiwaga na naman siya. Anong kinalaman ng brilyante? Sa lumang patpat na iyan? Mahiwaga na naman ang lahat. Ang panggatong na iyan sa bahay nila ay hindi naman siguro isang kayamanan. Hindi rin ako makapaniwala. Sa patpat na ito, ang brilyanteng nawala rito ay nasa Kremlin na ngayon. Ang patpat na ito ang nawawalang 1,000 taon na, setrong imperial. Talaga ba? Diyos ko po. Grabe. Totoo ba ito? Ang setrong imperial. Matagal na akong nanonood kay Xiao Yao. Ngayon ko lang siyang nakitang ganito. Hindi ba ito ayon sa script? Ang setrong imperial. Hindi na ito mabibili ng kahit anong pera. Ang pamilya ni Lin Xiangyu, ano ba talaga sila? Siwe, totoo ba ito? Hindi ko rin alam. Xiangyu, bakit hindi ka tumawag at magtanong kung ano ang nangyayari? Sige, Ang halaga ng mga ito ay hindi na masusukat ng pera. tatawagan ko ang mga magulang ko para malaman ang totoong nangyayari. Ang livestream na ito ay may mahigit 1,000,000 manonood na. Mukhang hindi na natin ito maitatago pa. Bakit hindi natin gamitin ang pagkakataong ito para ihayag sa lahat ang totoong pagkakakilanlan ni Yuyu? Para na rin itong pambawi sa mga taon na pinalaki natin siyang mahirap. Sige. Napanood mo ba ang sikat na livestream ng pagkilala sa Antigo? Sabi ng babaeng streamer na ang mangkok natin sa manukan ay isang asul na roux. At ang panggatong natin ay ang nawawalang setrong imperial. Totoo ba talaga ito? Anak, huwag kang mag-alala. Pauwi na kami ng nanay mo ngayon. Masasabi ko sa iyo ng malinaw na lahat ng mahahanap ng eksperto sa Antigo sa loob ng bahay natin ay totoo lahat. Totoo? Pero paano ba talaga nangyari ito? Anak, sasabihin ko na ang totoo. Sa totoo lang, ikaw ang mula sa pamilya Lin ng Xiangjing. Bakit biglang naghang? Naku, nawalan ng signal. Sige na, pag-usapan na lang natin pag-uwi natin sa bahay. Nako, paano kung apihin ang anak natin doon? Tingnan natin kung sinong maglalakas loob. Naku, mahal ko, huwag kang mag-alala. Papupuntahin ko na si Beibei doon bilang pinakamayamang tao. Kaya niyang kontrolin ang lahat. Sige. Beibei, Senyor. iwan mo muna ang lahat ng iyong mga ginagawa at pumunta ka sa baryo Linfang. Opo, papunta na ako. Sa loob ng 30 minuto? Protektahan mo si Yuyu. Opo. Xiao Yao? Naghanap ka sa paligid? Ano ba talaga ang mga ito? Mga kopya ni Wang Saiji.
mga pintanitang buhu, at bilyon-bilyong koleksyon. Hindi ko na kayang buhatin. Bilyon-bilyong dolyar? Mga kaibigan, tulala na ako rito. Kahit anong tela lang dito ay galing sa Sotheby's, isang $200 million na alpombrang Persiano. 200 million? Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming kayamanan. Ang livestream na ito, nakakalula talaga. Kung anong nasa museo, meron sila lahat. Pati wala doon, meron sila. Mahal, pumusta ka kanina na kung totoo ang mga ito, ay ano nga uulamin mo? Talaga ba? Kakainin ko talaga? Itong si Lin Xiangyu, sa yaman niyang yan, bakit wala siya sa internet? Ang sarap ng buhay niya. Sana ako na lang para maging malaya rin. Hoy, ano na ang masasabi mo? Tinawagan ko ang parents ko, kaso naputol, nawalan ng signal, hihintayin ko na lang sila para malaman ang totoo. Hindi kaya ikaw ay isang tagapagmana ng bilyonaryo? Sana nga ay totoo yan. Para naman hindi ako, masyadong mahirap pakasalan ka. Mangma, tama nga ang hula mo. Kung si Lin Xiangyu ay aking manugang na lalaki, ang lahat ng kayamanang ito ay magiging akin na. Sa'yo talaga? Matapos mo siyang apihin. Mabuti nga at hindi siya nakipaghiwalay. Pero, hindi naman siguro ako hihingi ng tawad sa bata. Magsusorry ka ba o hindi? Bahala ka na. Basta ako kay Yuyu ay hindi nagsalita ng masama. Yuyu, mali ako noon. Basta ikaw ay hindi makikipaghiwalay sa anak ko. Kahit ano ay gagawin ko. Tia Xiao, itong si Lin Xiangyu. Kapag hindi nakipagdiborsyo kay Siue, pagdating ng oras ang mga nakaw na gamit na ito, ay isisisi rin sa iyo. Xu Xiaofeng, bakit ikaw na naman? Bakit ba ayaw mo kaming tantanan? Nangong Siue, kung hindi ako dumating, kung paano mamamatay ang pamilya nyo, ay hindi nyo man lang malalaman. Anong ibig mong sabihin? Hindi nyo ba naisip? Ang ganitong mamahaling antigo, bakit ito lilitaw sa ganitong liblib na probinsya? Kung ito ay mga nakaw na gamit, kayong lahat ay tiyak na tikim ng bala. Xu Xiaofeng, huwag kang magsalita ng ganyan. Katatawag ko lang sa mga magulang ko. Sabi nila, ang lahat ng ito ay mga tunay na koleksyon. Koleksyon? Kung koleksyon ang mga ito, sa kalagayan ng pamilya nyo, kaya nyo bang kolektahin ang kahit isa sa mga kayamanang ito? Sa tingin ko, ang mga magulang mo ay mga internasyonal na negosyante ng antigo na sadyang pagnanakaw sa hukay ang ginagawa. Kung hindi, bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila nagpapakita? Ikaw! Oo nga, nandito na tayo ng matagal, pero hindi pa namin nakikita ang mga magulang mo. Negosyante ng antigo ba talaga sila? Ma, wala namang ebidensya ang sinasabi nila. Naniniwala ka ba talaga? Hindi ka naniniwala? Kung ganoon ay patingnan mo. Sa kanya ang mga sertipiko ng lahat ng mga koleksyong ito. Sa ganoong paraan, mapapatunayan niya ang kanyang sarili. Tama. Ang mga ito ay mga tunay na koleksyon. Dapat ay may mga sertipiko ang mga ito. Lin Xiangyu, ilabas mo na ang mga iyon. Kung hindi ay hindi rin kita matutulungan. Hindi ko rin nakita ang mga sertipiko. Ano? Sabi ko na nga ba may twist? Sa dami ng kayamanan sa bahay na ito, paanong nakatira pa rin sila sa ganitong bulok na lugar? Ang mga negosyante ng Antigo na nagbebenta ng mga gamit sa ibang bansa ay dapat na ipakulong. Sabi ko na nga ba hindi ito simple? Mga kapatid sa livestream, pindutin ang like button, gawing trending ang mga negosyante ng antigo na ito. Lin Xiangyu, isipin mo ng mabuti. Wala ba talagang mga sertipiko? Kagagaling ko lang, sa loob ng bahay niyo, ang halaga ng mga antigo sa loob ay lampas na sa batayan ng bitay sa pagbebenta nito. Ano? Bitay? Shue, bilis dito. Nahimatay ang nanay mo. Sa ganitong oras, kasama mo pa rin siya? Naghahanap ka ba ng gulo? Naniniwala ako sa iyo. Si Yue, para sa ikabubuti mo ito, bakit ba lagi mo akong kinokontra?
Hindi ito para sa akin. Pera lang ang mahal mo. Kung sino ang mayaman doon ka. Bakit hindi ikaw ang magpakasal? Ikaw, talagang ginagalit mo ako. Tia Xiao, huwag kang mag-alala. Basta't ituturo mo si Lin Xiangyu na nagnakaw ng antigo. Kapag nasa kulungan na siya, pakakasalan ko pa rin ang anak mo. Shu Xiaofeng, huwag mo nang pangarapin. Si Yue ay girlfriend ko na ngayon. Ano naman ngayon? Kapag napatunayan ang sala mo, bibitahin ka na. Lin Xiangyu, kung talagang mahal mo si Sayue, iwanan mo na siya agad. Kung hindi, tutulungan ko si Senyorito Shu. Ako, tutulungan ko si Senyorito Shu. Nakasuhan ka ng pagnanakaw. Nay, Tia Xiao, ang talino niyo talaga. Ano? Lalaban pa ba? Lin Xiangyu, kung pakakawalan mo si Siwei ngayon at aalis ka na, palalampasin ko pa ito at sasabihan ang hukom na gawin na lang habang buhay ang parusa mo. Shu Xiaofeng, paulit-ulit mong sinasabi na ang pamilya ni Xiangyu ay mga negosyante ng antigo na magnanakaw, na ang lahat ng mga antigong ito ay ninakaw lang nila. Nasaan ang ebidensya? Gusto mo ng ebidensya? Simen Xiaoyao, mayroon tayong milyong netizens na nanonood, di ba? Sa harap ng lahat ng tao, sabihin mo nga sa amin, magkano ang halaga ng mga antigong ito? Sasabihin ko lang na neutral ako. Sa mga gamit nila ngayon, nasa $50 billion ito. $50 billion? $50 billion. Ang pamilyang Xiu ay may bilyon-bilyon, pero ang perang nilaan namin sa Antigo ay ilang daang milyon lang. Kung hindi mga international na negosyante ng Antigo ang mga magulang mo, paanong magkakaroon ng pamilya nyo ng $1 trillion? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa sarili mo? $1 trillion na ari-arian? Ang daming pera naman yan. Imposible talaga yan. Kung mayroon akong $1 trillion, gagawa ako ng sarili kong isla. Sinong gustong tumira sa probinsyang iyan? Sa totoo lang, kung mayaman talaga kayo, matutuwa rin ako para sa iyo. Sa totoo lang, hindi rin ako masyadong naniniwala. Lumaki ako rito sa tambakan ng basura. Kaya huwag nang pag-usapan ng trilyon. Kahit ang $10,000 ay hindi pamilyar sa akin. Hindi ako naniniwala na isa akong napakayamang tao, pero naniniwala ako sa tatay ko, sa nanay ko, at pati na rin sa lola ko. Tinuruan nila ako bata pa lang na ang pagnanakaw ay nakakahiya. Apo, ipinagmamalaki kita. Lola! Lola, ang mga binti nyo, hindi ba't hindi kayo makatayo? Nagkunwari lang. Maayos naman ang mga binti ni Lola. Tungkol naman sa kung bakit, huwag mo nang itanong. Kapag nagtanong ka pa, hindi ko na maitutuloy ang pag-arte. Huwag mong ibahin ang usapan. Kahit pa nakatayo na ang lola mo, ano naman ngayon? Nakatayo ako para sampalin ka. Ano sa tingin mo? Ikaw na matandang babae, ang lakas ng loob mong saktan ako. Gusto mo bang gantihan kita? Huwag mo siyang hawakan! Ikaw na bata ka. Inaapi mo ang apo ko. Kailan ka ba titigil? Yuyu, bigla kong naisip, tama ang tatay mo. Kung hindi ka didiplinahin bata pa lang, at naging ganyan ang ugali mo, mabuti pang tinapos na lang ang lahat. Lola, pinupuri mo ba ako? Matanda. At kayong lahat. Dahil wala kayong maipakitang sertipiko ng mga antigo. Ngayon din ay dadalhin ko kayo sa presinto. Mga tao. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob na magwala rito magwala sa bahay ko. Mabuti naman narito na ang pinakamayamang Ouyang. Narito na ang ate mo para tulungan ka. Kayo na ang bahala sa mga bagay na ito. May usapan kami ni Aling Wang. Pupunta sa parke para sa blind date. Kaya mauuna na ako. Lola, mag-ingat po kayo sa paglakad.
pinakamayamang tao ng lungsod ng Jiang. Sabi niya bahay niya raw ito. Siya ang ampon na ate ni Lin Xiangyu. Ampon na ate? Kung ganoon ang mga antigong ito, baka may kinalaman sa kanya. Ouyang Bei, sigurado ka bang gusto mong magpasikat ngayon? Sa isang galaw ko lang, sa social media, pagbibintangan ka na ng lahat ng tao. Nasangkot sa illegal na antigo. Sa oras na iyon, hindi mo na siya matutulungan dahil sarili mo na ang ililigtas mo. Anong ililigtas? Siguro ang pampakapit ni Shushinkai ay naiturok sa utak mo? Anong katangahan ang sinasabi mo? Kung ganyan ka makipag-usap, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pagkatapos ng araw na ito, baka hindi ka na ituring na tao. Wala naman talagang mapag-uusapan. Ang magkaibang uri ng nilalang. Ouyang Bei, ikaw na babae ka. Akala mo ba hindi kita kaya? Malapit ka na sa katapusan mo, pero nagagawa mo pa akong kalabanin? Ang daldal mo? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Tapos ka na, Ouyang Bei. Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko ay may koneksyon na sa pamilyang Lin ng Xiangjing. Sa harap ng pamilyang Lin, isa ka lang babaeng, ganda ang puhunan. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang ate ko. Baka masapak kita. Kung ayaw mong mamatay, tumigil ka. Bitawan mo na ako agad. Ang tatay mo. Ang lakas ng loob mo. Nasaktan ang anak ko sa harap ko. Oh, sige. Sa susunod na saktan ko siya. Tatalikod ako. Lapastangan, kilala mo ba ako? Ang lakas ng loob mong sumagot. Hindi mo pala kilala sarili mo. Mabuti pang ayusing muli ang utak mo. Ang galing magsalita. Parang mag-iksamang magkapatid na ito. Bilib din ako sa iyo. Akala mo ba dahil kay Ouyang Bei ay pwede ka nang maghari-harian? Ouyang Bei, kung gusto mong manatiling pinakamayamang tao, lumuhod ka at humingi ng tawad. Shushinkai, ulyanin ka na ba? Kailangan mo ba ng 2 kahon ng naobaijin para sa utak mo? Masyado na silang mayabang. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang kumilos. May paraan ako para sa kanila. Mga netizens, nagbebenta sila ng mga nakaw na antigo. Kaya si Ouyang Bei ay naging pinakamayamang tao. Isipin nyo kung gaano karami ang ipinuslit nilang antigo para lang makuha ang posisyon ni Ouyang Bei ngayon. At saka, sinaktan din nila ako. Sabi ko na nga ba, bata pa ang babaeng ito. Paano siya naging pinakamayamang tao? Isa pala siyang traidor sa bayan. Nananakit sila kahit naka-live. Siguradong mas malala sila sa personal. Dapat silang parusahan. Tatawagin ko ang lahat ng hacker para i-dox si Ouyang Bei. Hanapin ang ebidensya ng krimen. At alamin kung sino talaga ang mga magulang niya. Tingnan mo ito, tingnan mo. Ngayon ang mga netizens ay nagsimula ng i-dox ka. Siguradong malapit na. Mabubunyag ang iyong nakaraan. Pati na rin si Lin Xiangyu at ang buong pamilya niya. Huli na para magsisi ka. Gonggong, kapag nalaman na nila ang tunay na si Xiangyu, magsisisi ka na hindi ka natuluyan sa pampalaglag noon. Ang bilis naman. Nahanap na ng netizens. Sabi ang kumpanya ni Ouyang, noong nagsisimula pa lang, ay nakatanggap ng 10 bilyong dolyar mula sa ibang bansa. Ang huhusay talaga nila. Ngayon, Ouyang Bei, ano pang masasabi mo? Anong sasabihin? Gusto mo lang mapagalitan. Talagang matigas ang iyong ulo. Ang 10 bilyong dolyar na iyan ay galing sa nakaw na antigo. Bei, salamat sa pagtitiis. Darating na kami dala ang mga sertipiko. Xu Xiaofeng, paulit-ulit mong sinasabi na nagbebenta kami ng antigo. Paano kung mailabas namin ang mga katibayan nito? Kung ang mga antigong ito na nagkakahalaga ng 50 bilyong dolyar ay may sertipiko sa loob ng kalahating oras, luluhod ako sa harap ninyo. Pero kung wala kayong maipakita, ikaw at si Lin Xiangyu ay magsisilbing katulong ko. Anak, magandang ideya iyan. Gusto ko si Ouyang Bei. Huwag padalos-dalos, Xiangyu. Kapag lumaban ka ngayon, lalo ka lang mapapasama. Magtiwala ka sa ate mo? Ang tagal na nating naghihintay. Bakit wala pa rin sila? Sa tingin ko, nagpapalipas lang kayo ng oras. Talo na kayo. Mga tao, kunin niyo sina Ouyang Bei at Nangong Xue. Sandali lang. Kailan pa naging ganito? Kabastos sa pamilyang Lin? Anak,
Hindi ka ba inapi? Mama, bakit ganyan ang suot niyo? Alam kasi naming maraming tao ang darating, kaya nagbihis kami ng maayos. Sila ba talaga ang mga magulang ni Lin Xiangyu? Hindi sila mukhang taga-probinsya. Sila kaya ay totoong lihim na mayaman? Kahit magsuot ng maganda ang daga, daga pa rin iyan. Sino tinatakot mo? Bakit mo ako sinaktan? Kapag naging bastos ka pa, sasaktan ulit kita. Pa, sinaktan niya ako. Tulungan niyo po ako. Isang mabahong negosyante ng Antigo, imbes na magtago sa ilalim ng lupa, naglakas loob ka pang manakit, tatawag ako ng pulis para ipakulong kayo. Mahal. Sabi niya, negosyante raw tayo ng Antigo. Loob sa hukay. Kung may ganoon akong galing, uunahin kong hukayin ang bahay nila. Huwag ka nang magkunwari. Kung hindi kayo negosyante ng Antigo, saan galing ang mga ito? Puro kakalokohan. Siyempre binili namin ito. Akala mo ba nahulog ito mula sa langit? Nasaan ang mga sertipiko? Kung wala, tatawag ako ng pulis. Pa, ang halaga ng mga ito, higit sa $50 billion. Hindi lang tayo, pati si Ate Bay ay mahihirapan. Kung sasabihin niyo sa akin na tumubo lang ito sa lupa, mas maniniwala pa ako. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Pananim lang ang tumutubo sa lupa, hindi mga Antigo. Sige, buksan mo at tingnan. Ano ito? Ito ay? Imposible. Ang mga sertipiko sa loob nito, tiyak na blankong papel lang iyan. Hindi ito blankong papel. Tunay itong sertipiko ng Antigo. Tingnan mo. Tunay ang selyong ito. Grabe. Matinding revelasyon ito. Binili ng pamilya nila ang lahat ng ito. Gaano kaya sila kayaman? Paano ito nangyari? Hindi. Mga kasama sa stream, huwag kayong maniniwala. Malapit nang malaman ng netizens ang nasa likod ni Ouyang Bay at ang kanyang tunay na pagkatao. Heto na. Ano? Si Men Xiaoyao. Tingnan mong mabuti, ang $50 billion na Antigo. Hindi ako naniniwalang. Binili nilang lahat iyan. May isa pang netizen na naglabas ng malaking balita. Sinasabing ang misteryosong tao na nagpondo kay Ouyang Bay sa loob ng 20 years ay tumubos para sa bansa ng halos $100 billion. Hindi lang siya negosyante ng Antigo. Siya ay maituturing na tagapangalaga ng mga Antigo. Ate, siguradong kilala mo kung sino ang nasa likod ng puwersang ito? Ang tatay ko. Ang misteryosong taong ito, hindi kaya siya ang balae? Ang misteryosong taong ito, baka ang balae natin iyan. Teka lang, Tia Xiao, hindi ba kayo nagtataka? Ano? Ang mga ebidensyang ito mula sa netizens, bakit parang palagi na lang? Pinapabango ang pangalan ng pamilya nila. Sa tingin ko, ang nagpakalat ng balitang ito ay baka matagal nang nabayaran ni Ouyang Bay. Si Ouyang Bay, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiang. Sa kakayahan niya, siguradong kaya niyang gawin iyon. Mukhang sa pagpili ng manugang na lalaki, kailangan ko munang mag-isip-isip. Xu Xiaofeng, bago mo sabihin ang lahat ng iyan, hindi ba dapat ay tuparin mo muna ang pangako mo? Anong pangako? Sabi mo, kapag nailabas namin ang mga sertipiko, luluhod ka at hihingi ng tawad sa amin. Ikaw. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nararanasan iyon. Hoy, ikaw na Shu, ang anak mo ay luluhod na sa harap namin. Hindi ka pa ba tatalikod? Pa, ayaw kong lumuhod. Gumawa ka naman ng paraan. Dahil nailabas ninyo ang mga sertipikong ito, ibig sabihin lang ay may kaunti kayong kakayahan. Pero ang mga papel na ito ay hindi sapat para sa $50 billion na halaga ng Antigo. Pero kani-kanina lang, nakipagkita kami sa grupong Yaoguang kay Chairman Sun. Nangako siya sa akin, pagkatapos ng mga gawain niya, isasama niya kami para ipakilala sa pamilyang Lin ng Xiangjing para pag-usapan ang $1 billion na proyekto. Hemp, kung ikukumpara doon. Ang maliit ninyong ari-arian ay parang nagpapanggap lang na mayaman. Huwag na kayong magmayabang. Patay na. Bakit kaya ang pamilyang Lin ng Xiangjing ay nagka-interes sa pamilyang Xu? Nakakatakot ba talaga ang pamilyang ito?
Natatandaan mo pa ba, noong lumabas tayo ng hotel, nakita natin ang tagapangulo ng grupong Yaoguang. Mayroon siyang daan-daang bilyon. Pero isa lang siyang maliit na tao sa grupong Shangjing. Daan-daang bilyon, pero maliit na tao lang. Kung ganoon ang pamilyang Lin ng Shangjing. Hindi ba, katumbas na nila ang isang maliit na bansa? Napagkasunduan mo na ba talaga? Siyempre, si Chairman Sun, mahigpit na hinawakan ang kamay ko at personal na nangako ng proyektong real estate na $1 milyong. Milyong Ibinigay lang dolyar ito ito? sa ating mag-ama. Kung ganoon ay talagang aangat na tayo sa buhay. Ang pamilyang Lin ng Shangjing, isang napakalaking pamilya, siguradong marami silang anak. Kung si Siwe ay makakapag-asawa ng isa sa kanila, kahit pa isang malayong kamag-anak lang, ang pamilyang Nangong ay sisikat na rin. Senyorito Shu, pupunta ba talaga kayo mamaya para bumisita sa pamilyang Lin ng Shangjing? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Papa? Pagdating ni Chairman Sun, isasama niya agad ako para bumisita sa pamilyang Lin ng Shangjing. Pwede mo bang isama ang pamilya namin? Anong sinasabi mo? Matanda ka na ba? O baka bingi ka na? Sabi ko isama ni Senyorito Shu ang pamilya natin para makahanap din si Shue ng tamang lalaki para sa kanya. Parang awa mo na, makontento ka. Ang ate ni Xiang Yu ay ang pinakamayamang Ouyang. Kung mapapakasalan siya ni Shue, ay salamat sa langit na yon. Gusto mo pang makisawsaw sa gulo ng pamilyang Lin ng Shangjing. Ano bang tingin mo sa atin? Sinusubukan ko lang naman, di ba? Bakit parang wala kang pakialam kay Shue? Gusto ko ang ugali ni Tia. Napakaganda ni Shue. Bakit hindi siya maghangad ng mas mataas? Kahit hindi siya magpakasal sa akin, bakit naman siya magpapakasal sa probinsyanong si Lin Xiangyu? Kung kanino man ako magpapakasal, ay wala kang pakialam. Xu Xiaofeng, pwede ba? Huwag kang maging epal. Bakit kailangan mong makialam sa lahat? Makinig kang mabuti. Kahit walang-wala si Xiangyu, handa akong magpakasal sa kanya. Kung siya lang sana ang batang iyon, napakaganda sana. Nagpapanggap pa? Gusto mo bang ibunyag ko ang tungkol sa rerentang GF nyo? Sa harap ng lahat? Rerentang GF? Siwe. Ano ang ibig sabihin ng rerentang GF? Hindi nyo pa alam. Ang inyong paboritong anak at manugang kung paano sila nagkakilala. Ang isa sa kanila, para lang pagbigyan ng pamilya. At ang isa naman, para takasan ng kasunduang kasal. Swak na agad sila. Dito mismo sa platform ng rerentang GF, pumirma sila ng kontrata. Pagdating ng oras, maghihiwalay agad sila. Wala silang nararamdaman talaga. Yoyo. Totoo ba ang sinasabi niya? Si Shue ba talaga ay ang iyong rerentang GF? Nay, ako. Siwe, mabuti naman. Bakit hindi mo agad sinabi? Ganoon pala ang relasyon ninyo? Akala ko ay totoong-totoo na. Nay, ako, kami. Oo. Tama si Xu Xiaofeng. Kami ni Siwe ay talagang nasa kontraktual na relasyon. Ang pagpapanggap namin ay para lang pagbigyan ang pamilyang nagmamadali. Pero hindi ibig sabihin na wala kaming nararamdaman. Sa loob ng 3 araw, pati sa pagtulog namin, ay magkasama kami. Nitong mga araw, lagi ko siyang sinasabihan na istorbo, na gusto ko nang matapos ito. Pero ang tibok ng puso ko, ang laging nagpapaalala sa akin, mukhang nagustuhan ko na ang presidente. Pa? Ma. Gusto ko talagang pakasalan si Shue. Pagpapalain niyo ba kami? Depende iyan sa desisyon ni Shue. Sabi rin ng balai kanina, baka may pagkakataon kang mapabilang sa pamilyang Lin ng Shangjing. Napakayaman at makapangyarihan nila. Hindi mo ba muna pag-iisipan? Payag ako. Kahit gaano pa kayaman ang ibang lugar, iba pa rin ang sariling tahanan. Sa tingin ko, nahanap ko na ang tahanan ko. Sige. Pipili agad ako ng isang maswerteng araw. Ang kasal naman ay gagawin nating pinakaingrande ayon sa tradisyon ng pamilyang Lin. Sang-ayon ako.
Ako nang sumasang-ayon para sa nanay niya. Anong ginagawa nyo? Ano ba itong ginagawa nyo? Itong liblib na lugar na ito ay ginawa nyo pang simbahan. Ginagawa nyo ba akong panakip butas? Kayo talaga. Pa, sawi na ako sa pag-ibig. Ayoko na silang makita. Ang buong pamilya nila. Pati na si Nangong Siwe. Anak, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko na ngayon si Chairman Sun. Kapag dumating ang oras at nakapirma ka na ng $1 trilyon na kontrata, makakahanap ka ng kahit sinong babae. Pagkatapos ay uutusan natin ang pinuno ng pamilyang Lin na ubusin ang buong pamilya nila. Huwag nang maghintay. Narito na ako. Hindi ba ito ang kapitan ng baryo? Siya nga talaga iyon. Tagapangulo ba ang kapitan nila? Kapitan, Chairman Sun, sa wakas dumating din kayo. Ang tagal naming naghintay. Hindi ba nangako na ako na ipakikilala kayo sa pamilyang Lin ng Shangjing? Anong mahirap doon? Kasi naman, nagmamadali kaming makita kayo. Pero abala kayo sa bukid, kaya hindi kayo nakarating agad. Ang hindi ba mahirap iyon? Ang mga gulay na tanim ko ay direktang ibinibigay sa ating pinuno ng pamilya. Ang ibig mo bang sabihin ay mas mahalaga pa kayo kaysa sa kaligtasan ng pagkain ng pamilya niya? Hindi. Pasensya na po. Pasensya na po. Chairman Sun, hindi ba sinabi nyo na isasama nyo kami sa pamilyang Lin ng Shangjing? Kaya, kailan po tayo aalis? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba nakita nyo na sila? Nakita na? Kailan pa? Itay, nakita nyo na ba? Hindi pa. Ang ganoong kalaking tao, kung nakita ko man, paano ko makakalimutan? Tama po, Chairman Sun. Hindi pa talaga namin sila nakikita. Kung may nakita man kami, iyon ay ang pamilya ng mga pulubing Lin. Mga pulubi? Oo nga po, ang mga tarantadong iyon. Binanggit na namin ang inyong pangalan at ginamit din ang pangalan ng pamilyang Lin ng Shangjing. Pero talagang gusto pa rin nilang kalabanin kami. Anong gusto mong mangyari? Gusto ko pong hilingin na gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Lin para pabagsakin si Ouyang Bei. Pilitin si Nangong Siwe na magpakasal sa iba. Paluhurin si Lin Xiangyu sa harap ko. At gawin ang mag-asawang iyon na mga alipin ng pamilyang Xu. Gawing alipin? Sa tingin ko ay isa kang hangal. Chairman Sun, sila ang walang galang sa pamilyang Lin. Bakit niyo sinasaktan ang anak ko? Muntik ko nang malimutan. Pati ikaw na matandang ulyanin. Itay! Ang kamag-anak na si San Yaojong ay nagbibigay pugay sa pinuno ng pamilya. Yaojong, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Wala tayo sa Shangjing. Huwag mo nang gawin ito. Tumayo ka na. Opo. Ito. Pinuno ng pamilya. Chairman Sun, tinawag ang tatay mo na pinuno ng pamilya. Ibig sabihin ba nito ay ikaw ang... Imposible. Lumaki ako sa tambakan ng basura. Paano ako magkakaroon ng koneksyon sa pamilyang Lin ng Shangjing? Siguradong may mali lang. Anak, alam ko, hindi mo ito agad matatanggap, pero ang tatay mo ay ang pinuno ng pamilyang Lin ng Shangjing. At ikaw, ang pamilyang Lin ng Shangjing na tanging tagapagmana. Ibig sabihin ba nito ay mayaman tayo? Sapat na ito para makabili ng isang maliit na bansa. Pero sinabi niyo sa akin noong bata pa ako na ang pamilya natin ay sobrang hirap. Anak, gusto lang naming maunawaan mo na kumpara sa pera, mas mahalaga ang kaligayahan. Lumaki ka rito. Hindi ka ba naging masaya? Tingnan mo ang mga layaw na anak na ito. Lulong sa laro. Ako. Hindi mo ba nararamdaman na kaawa-awa sila? Ang nanay mo at ako ay gusto ka lang subukan. Kung kamumuhian mo kami dahil dito, hindi kami magsisisi. Hindi ko kayo kinakamumuhian. Mabuting anak. Mahal ko kayo? Mang Ma, hindi ka nga nagkamali. Talagang napakayaman ng pamilya nila. Balay, hindi ko akalain ang mapapangasawa ng aking anak ay ang mula sa pinakamayamang pamilya ng Shangjing. Kaya naman, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Karapat dapat siya. Maraming salamat, pinakamayamang Ouyang. Pero ang ibang tao,
ay baka walang karapatan? Mga kaibigan, nalutas na ang kaso. Maraming ganitong bihirang yaman ang pamilyang ito dahil lang sila ang pamilyang Lin ng Shangjing. Ang talunang ito ay tagapagmana ng pamilyang Lin ng Shangjing. Hindi ba ibig sabihin? Kakain ako ng dumi sa live. Hindi. Umaarte lang talaga sila. Lumuhod na si Chairman San. Nagdududa ka pa rin. Ang ugali mo ay napakasama talaga. Maghiwalay na tayo. Mahal, patawad. Kakain lang naman ng dumi. Kakain na ako, okay? Itong si Lin Xiangyu ay sinuwerte lang talaga. Siya pala ang tagapagmana ng pamilyang Lin ng Shangjing. Sana malugi agad ang pamilyang Lin at mabalo agad si Nangong Xue. Supervisor, may kailangan po ba kayo? Habang nagtatrabaho, nanggugulo ka sa live stream, nanguna ka sa pag-atake sa presidente, pati na sa boyfriend niya, ano sa tingin mo? Supervisor, ako po? Ikaw, magligpit ka na agad. Layas. Yari na. Wala na akong trabaho. Patawad, Lin Xiangyu. Nabulag ako sa katotohanan. Naging hangal ako at hindi ka nakilala. Pinuno ng pamilyang Lin. Hindi ko naturuan ng tama ang anak ko. Sana ay mapatawad niyo kami. Dahil sa anak ko, nabastos ang senyorito ng pamilyang Lin. Patawad po. Ako, tutuparin ko na ang pangako ko. Patawad. Patawad. Hindi ko na kailanman guguluhin si Xue. Chairman Sun, kanina lang si Xu Xiaofeng ay sobrang yabang na nagsabi. Napipirma ka raw sa kanila ng proyektong $10 billion. At sila pang mag-ama ang pinili mo. Totoo ba iyon? Xiangyu, saktan o murahin mo man ako. Huwag mo lang hayaan si Chairman Sun na kanselahin ng kontrata. Chairman Sun, ang salita mo ay batas. Hindi ka pwedeng bumawi. Opo, senyorito. Totoo iyon. Subalit, ang sabi ko ay para lang sa kanilang mag-ama. Ang ibig kong sabihin ay ang paggawa ng pundasyon. Nagkataong kulang kami ng 2 trabahador. Sa tingin ko, sa kanilang 2 na matataba at malulusog ay tamang-tama sila. Dalhin na sila. Wag po, wag po. Wag. Tulong po. Wag po. Mali ako. Patawad po. Anak-anak ko. Anak. Kapitan ng baryo. Hindi mo naman talaga sila pagagawin ng pundasyon, di ba? Senyorito, nasa sibilisadong lipunan tayo. Nagbibiro lang ako. Pero simula ngayon, wala na ang pamilyang Xu sa lungsod ng Jiang. Mabait kong manugang na lalaki, kasalanan ito ng iyong tiya. Alam ko nang mali ako. Huwag mo sanang alisin ang pamilyang Nangong sa listahan. Kung hindi mo ako mapapatawad, ay mananatili akong nakakaluhod dito ng 3 araw at gabi. Tiya, kahit na ikaw ay medyo nakakainis. Pero ikaw pa rin ang ina ni Xue. Kaya naman, si Xue ay hindi ko napapakasalan dahil hindi naman siya ang batang babaeng iyon. Mabait kong anak. Kasalanan ko ang lahat mula ngayon. Hindi na ako basta-basta. Hindi na ako mangmamaliit ng tao. Xue. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal mo na pala akong nakilala. Mula pa noong una tayong magkita sa pool. Nakilala na kita. Kanina lang ay biniro ko lang kayo ng tiya. Napakabuti.